Katipong, ang pagkakaalam ko ay taga isang parte ng gentry dito sa at iyan ay ang pangalan niya na tinatawag nila Olimpio. Pag ayaw nila, ako yung adopted son mo. Why not? Ako na lang. Proud proud Pinoy Parang nung time na yon, tinayo nyo ang bandera ng Pilipinas sa London. Oo, ang magkakuha kami ng sabi nga niya, legacy ang ginawa niyo na hindi kilala ang Filipino po sa UK o kahit na sa ibang bansa doon ng neighboring countries. Kayo lang malakas sa loob na nag-promote ng Filipino restaurant. Salamat sa tulong mo, Melvin. You're a very good friend. Yeah. Ganun talaga, nagtutulungan. Okay, magandang araw mga boss amo. Nandito tayo ngayon sa Barangay Pangil, Amadeo, Cavite. At kasama natin ang nagmamay-ari ng Poniente Springs Resort. Kuya Eddie, pakilala ka sa mga viewers ng Supero. Ako si Eddie Poniente, may-ari ng Poniente Spring Resort. Kuya Eddie, bawal palang mag-backing dito, no? Ay kasi nga, ang nangyari, sinabitan nito, dala-dala roon, mabuti na lang, may nakakita. Okay, Ay, yung mga truck. lang naman ito sa mga malalaking sasakyan dahil nga minsan ilang wheelers yun, nag-iingat namin. Kung wala nakakita, di hinayaan ng wasakyan. Aha. So itong Poniente Springs Resort, anong tawag sa daan na to, Kuya Eddie? Ang tawag dyan ay Pangil Conchu Road. So ang Poniente Springs Resort ay located sa along Pangil Conchu Road. At makikita nyo, ito may Welcome Poniente Springs Nature Resort. Kuya Eddie, tour mo kami sa resort natin. Okay, tayo. So napansin ko, unang-una, dito may tiger. Oo. Ano yan, mahilig ka ba sa tiger? Nung bago-bago kasi, nung ginagawa ito, nagpupunsoy ako. Yung pangsarili ko lang na nakita ko, kung halimbawa, ano ang dapat nasa silangan, ano ang dapat nasa kakanluran, at maganda sa pinto, parang gwardiya. Ayun ang nangyari dito. Hindi ka naman mahilig sa tiger. Hindi ako mahilig sa tiger talaga. And then napansin ko dito, merong dalawang flag. Flag of the Philippines at anong flag yung isa? Yun ay British, tawagan yun yung Union Jack. Union Jack. Oo, Union Jack. Flag to ng Great Britain, ganun ba? Oo. What explains those flags? Are you a Briton? Yes, actually dual citizen ako. Okay. British citizen at saka Filipino citizen. Pero laking laking Pilipinas. Oo, laking Pilipinas ako. Born and raised. Born and raised ako sa Pilipinas. Pinganak ako mga 2-3 miles away from here sa Halang, Amadeo, Cavite. So, lihiti mong lokal, Amadeo talaga. Talagang Amadeyan ako. So, nung unang panahon, Kuya Eddie, anong itsura ng lugar na to? Mas magubat ba siya compared before? Compared ngayon? Noon talaga panay kapehan nito. Hindi mo yung lugar natin daw, from there, hindi mo makikita ang tao dahil nga kwan talaga. Puro kapehan. Puro kapehan. So, yung sinasabi na ang Amadeo ay coffee capital of the Philippines, Oo. nung unang panahon, totoo ba yun? Totoo talaga yan, napakaraming kape. At marami yumaman tungkol sa kape. Dahil nga kahit nakaparaso lang ang kanilang kapihan, nag-boom talaga ng panahon na yon. And your family ay may kapihan din kayo? Wala kamang kapihan dahil nga noong bata pa ako, lumipat kami dito sa Jabalera. Then nag-aral ako ng grade 1 up to grade 4 hanggang sa Biglatan, pero wala na yung 5 and 6. Kaya napilitan kaming pumunta ng Tres Martires at ang mga panggulang ko bumili ng lupa doon. Doon ako lumaki at hanggang sa 25 years old, doon ako tumigil. Okay, sige. Pasok tayo. So, Poniente, ibig sabihin, syempre, Eddie Poniente, no? Yeah. Okay.
Springs Resort. Okay. Mhm. Spring is sa Tagalog ay tama ba bukal? Oo, bukal. Oo. Okay. So, mga boss sa Amadeo talaga, ang Amadeo talaga matubig, di ba? Oo, matubig talaga dito. Oo, yun ang kaibahan natin sa Tagaytay. Oo. And kaya Springs Resort, mamaya papakita namin sa inyo yung ganda, Mhm. yung talagang natatagong ganda ng Poniente Springs Resort. And dito meron kang, anong tawag dito? Convenience store, which is Okay. dito, sari-sari store. Eto mga puno ba, Kuya Eddie na to, ikaw ang nagtanim nito? Hindi, dinatnan ko na yan. Mapera na lang ang mga pine tree na yung yan, binigay sa akin ng hipag ko si Raquel Garcia Agapito. Napakarami niyan, kaya lang iba namatay na. Bali, ikaw ang nagtanim ng mga pine trees. Oo. And then, santol, dati Na- na itong mga nandito. Oo, nandiyan na yun talaga. Yung ibang niyog, ako rin na nagtanim. So yung yung tawag dito, as in ikaw, when we say ikaw nagtanim, ikaw talaga. As in, Oo. Oo. kayo or ikaw lang. May kasama ako dahil nung pa namin yan, merong halos mamunga na, 7 kami magtulong-tulong magbuhat. Mhm. No, panahon ng tag-ulan noon. Anong year mo nabili itong lupa? Nabili ko 2003. 2003. So kung ngayon 2026, Mm. 23 years old na? Oo, baka nga ganun. Matanda na, no? Yung mga pine tree, no? Ganyan palang Oo. itsura nila, no? Pag 23 years Itong old. pine tree na ito, ibang klase. Ito ibinigay ng barangay o Okay. ng Amadeo. Pero yung isa na yan ang original dito. Eto Kuya Eddie, naabutan mo na itong langka. Oo, inabutan ko na yan. Ang tanda na, no? Oo, matanda na siya. Huwag you imagine na 2003 ko nabili. Nandiyan na yan, namumunga na. So langka, pine tree, Hmm. ano pang nandito? Santol, Mhm. mangga. Ilang hectares to, Kuya Eddie? Sa title ito, 52,500 square meters. It's been 5 and 1/4 hectares. Bukod ng easement, ha? Bukod ang easement. O di pumapataka 6 hectares siguro. Oo. More. Kapag Mm. kasama easement. Meron nga ring pavilion. Anong ino-offer yung amenities? Katulad nga ng mga pavilion na sa mga gathering, from a wedding, birthday, or whatever. Yan ang kwan ito. Tapos nga, ang kwan dito, sikat kami sa tubig dahil nga bukal yan talaga. Alkaline mineral spring water. Pero dito maganda rin mag-camping. Oo, marami nagka-camping dito. Kahapon niya, merong grupo ng 7-day Adventist na andito. Tsaka nung isang araw, kulang-kulang na 500 nandoon. Apart sa dyan, meron din pa isa na nag-outing dito, yung mga family na nagka-camping. Ano, 500? 500 na tao nag-camping? Hindi naman, na mga ilang kwan, less than 100 naman doon. Tapos Oo. dito, nasa mga 50 yata mahigit kahapon, saka dito. Pero ito, nakakaranas kami ng mga 400 guests na nagka-camping dito, mga 22 hours, ganyan. Talaga? Oo. As in yan, puno ng tents. Oo, napupuno yan ng tents hanggang kahit na doon. Oo. Kaya yan ang ayusin ko in the foreseeable future kung paano magagawa ng maayos. Kasi can you just imagine mga boss, almost 6 hectares property, no? Talagang parang kung isipin mo, ako nga 1 hectare lang, hindi ko pa naayos. Ano pa kaya yung 6 hectares, yung problema ng 6 hectares na property. Okay, saan tayo? Dito ba tayo? Dito, no? Pwedeng dito pala. yan dahil nga tayo pababa. Okay, so dito, pababa tayo. Oo. Siyempre, pupunta tayo dun sa highlight ng Poniente Springs Resort. Oo. Pwede, sanay ka naman sa mahabang lakaran, di ba? Yan ang gusto ko. Dahil kaya ako medyo malakas pa. Dahil nga sa lakad, sa exercise. Oo. Dahil yan lang para tayong tamang pagkain. Kung pwede kong matanong, ilang taon ka na ba, Kuya Eddie? Ako ay 76 years old na. Sa September, 77 na. September! Wow! Yeah. 77, no? Oo, 77 na ako. Ano yun, di ba? Pag umidad ka daw ng 70 ngayon, blessing na yun. Bonus na itong buhay ko. Bonus na Kaya pala yun, lang, bonus. hinihirin ko mahabang bonus dahil sa nararamdaman ko, still well fit ako. Apart na ako diabetes for more than 20 years. Aha. Pero okay naman ako. Oo, na-maintain, no? Oo, na-maintain ko yan. Oo. Then dito, Kuya Eddie, ito yung mga pwedeng tulugan. Oo. Anong tawag dito? Villa? Hindi ko masyado mukha. Basta sinasabi ng mga rooms. Ganyan. Rooms. Oo. Oo, tapos ito may cottage sa mga malalaking party. Ano no? Ito, mga cottages to, no? Oo, mga cottages yan. Then dito sa baba, puro cottages na. Oo. Nabilang mo ba, Kuya Eddie, kung ilang steps to?
To be honest, hindi. Lagi ako dumadaan dito dahil ito ang paborito kong daan na kaysa doon sa may Oo. step, walang step, kaysa doon Oo. na yung wala talagang step. O kasi na baka pathway. madulas ka. Oo, pero dito, kukuha ng pa ako, napapractice Mm. na nababanat, kaya gusto ko rito. Ito bang lugar mo pet friendly? Oh, yes, it is. Oo. Oo. Pera na lang paliliguan sa Swimming pool. O, Oo. syempre, kahit naman ako, ayoko maligo kasama yung aso, no? Oo. Okay mga boss, syempre, ito ay isang swimming pool. Hmm. Ang kaibahan, Kuya Eddie, Hmm. explain mo ano ang pinagkaiba ng swimming pool mo sa lahat ng swimming pool dito sa Amadeo. Ang pagkakaiba rito, napakaraming pagkakaiba. Dahil ito Mhm. ay galing mismo sa bukal. Nag-divert ako ng pipe na galing mismo sa bukal. Yan, mga yan. Mhm. Ngayon tinaas dahil overflow na. Overflowing ito. Laging malinis yan. Pag nakita namin medyo nag-iibang kulay dahil walang chlorine, dinidili na namin yan. Pinapalitan na namin ng tubig. Teka, pero nagko-chlorine ka rin. Ang chlorine ginagamit namin ay panlinis lamang. Okay. Nakaranas kami mag-chlorine noong tawag na Holy Weeks Mm. dahil hindi kakayanin ng paglilinis. Kaya kailangan na Okay, so ibig sabihin, pag masyadong maraming gumagamit dahil Holy Week, peak season, syempre, pag drainain mo, matagal siyang i-replenish, di ba? Oo, So nagko-chlorine ka. nagko-chlorine kami na conforme rin sa klase ng tubig. Kung nakita namin na okay, hindi pa rin. At ayun, nag-overflowing naman siya. As you can see, tingnan mo, nakataas pa itong kuwan na ito, ha? Oo, oo, Oh. Kaya pag yun nasa baba, nagkukan talaga yan. Umaapaw, palibot. oo. So yan, pwedeng umaapaw yan, no? Oo, ayun, tingnan mo yan, umaapaw siya. Okay. So, wala namang amoy chlorine eh. Wala na talaga, walang chlorine yan. So, yun ang kagandahan, di ba? Hindi ka Oo. nagko-chlorine. Oo. Kumbaga, yung chlorine as needed basis. Oo. Ito yung pool na dinadivertan mo ng tubig ng bukal. Oo, ito. Nasaan ang bukal? Nandun sa dulo. Nandun sa dulo. Okay, punta tayo sa dulo. So ito, mga boss, meron dito hanging bridge. Anong storya nito, Kuya Eddie? Nitong hanging bridge Iyang mo? hanging bridge na yan, nung panahon na yan, gusto ko something different na lugar. Ngayon, lagi na lang mga, talagang nagsuswing ito. Nagsiswing. Oo, pero ang nangyari nga, lagi na lang nagtalaan ng mga kahoy, nagpapalit lahat, tsaka a bit dangerous. Kaya pagdating ko rito, nag-decide ako, nagpalitan na lamang ng bakal. Kaya mahina lang ang kanyang galaw. Pati ngayong mga senior citizen, nakakadaan na. Hindi katulad noon, nahihirapan sila. Kailang aakayin. Pero ngayon, okay na. Pati nga mga motor, mga minsan dinadala nila ito. Oo, kaya okay lang ito ngayon. Okay, nice. Ang ganda ng Ang ganda ng ambience, para kang nasa nature park talaga. Then dito, daming cottages. Ilan ang cottages dito lahat? Sa mga more than 20 lahat yan, pati yung nandoon. Pero ang sa foreseeable future, nagbabalak pa akong maglagay ng marami o kahit parang simple lang, katulad ng lugar na yon na para yung kung ilan lang ang pumupunta rito, ma-accommodate namin at hindi sila nahihirapan. Dahil ang iba kasi dito a bit expensive dahil nga malalaki. Then napansin ko, ang daming guest Ano ngayon, Monday, patay na araw ngayon. Kahapon, halos hindi namin makuha na punong lahat ang cottage. Wow. Oo, lahat talaga. Hindi ko kalaay kahapon napaka-busy. Bakit kaya? Dahil summer? Para tsaka hindi ko pa rin alam. Oo. Kaya, Wow, eto, dito tayo. Okay, mga boss, papunta na tayo dito sa, anong sabihin na natin? Ito yung sabihin na natin, this is the life. tawagin namin mini lagoon. Mini lagoon. Dahil nga dito, hindi namin maglagyan ng tiles dahil nga pumuputok siya dahil sa mga spring everywhere. Ibig sabihin, kahit nakasemento yan, may spring pa rin. So may crack na yung ilalim mo. May mga crack na ilalim at yun nga, mga butas dahil nga, dati kasi isa lang yung bukal na yan, nandun sa itaas. Ngayon na ipahukay ko ito, nagbabaan lahat.
Aha, okay. Kaya, wan. Pero okay naman dahil nandito pa rin. Tapos yung iba tumatapon doon sa kabila. So yun, yung pipe na yun, yun yung bukal. Oo, isa sa bukal. Isa sa bukal. Then Oo. dito, eto, ang lakas oh. Oo. Ayan. Nice. Tapos yung mga iba niya nasa ilalim. Aha. Oo, doon sa gilid na yun, marami. Dito, mayroon doon. Kaya mahirap na talagang lagyan ng tiles. Sa darating na panahon, siguro ito patatiles ko. Pero mas magandang ganito na lang. Ayan, Oo. Na parang nature talaga ang dating. nature talaga siya. Kung Oo. pwede nga, pwede siguro gamitin niya yung rocks, no? Hmm. Yung rocks na pang lalagay mo dyan. Yung parang talagang Oh, parang nature look talaga. look nature. Oo. Ilang feet yan, Kuya Eddie? 5 feet. Ayun, 5 as feet. you can see, ayun, no? 5 feet. Hanggang doon yan, 5 feet. Oo, lahat siya. Pero bibihira na punta doon. Doon. Kasi mga kwando, medyo malamig talaga doon dahil naglalabasan ng bukal doon. Tingnan natin ng tubig kung anong, hindi ko pa na-feel eh. Pwede bang hindi pwede, no? Oo, pwede naman eh. Ay, malamig nga, no? Malamig yan ngayon. Ang tubig dito, pag mga 7 a.m., yung medyo mainit. May tawag dyan na term na a bit warm na yung napakasarap paliguan. Yeah. Oo, mga 7 in the morning. Ayos ba kayo? Ayos? First time kayo dito? First time? Paano nyo na-discover? Facebook? Kaninong post? Wala lang. Pag-ikot po namin dito. Tapos Nakita. yung ibang kasama nakaligo na rin dito. Spread the word. Maganda sa Punyente. Sarap na eh. Baka bumalik kami dito. Taga saan ho kayo? Ay, Naik. Sa Naik, marami rin ganito ah. wala. Wala. Hindi ganito kaganda. Oh, di ba Kuya Eddie oh? Si Kuya Eddie, siya yung may-ari. Pagbalik nyo daw, ano na? Libre? Discounted. Di pala, pagbalik, mas mataas na presyo. Ano pinasasama ng iba? Alam nyo ba sila kung sino sila? Alam mo yung Supero Farm sa mga asong malalaki? Sila yun. Hindi kayo mahilig sa aso, no? Mahilig. Narinig sir. Pero hindi yung malaki. Follow nyo, Supero. Supero Dog Park. Yan yung lagi ko napanood. Yung kulay. Sa Facebook din po yan. Kahit sa ano, available. Ano po yun, mga training. Page niyo, kuya. Supero Dog Farm. Farm po siya, farm. Ito sa Tagaytay. Kasamang mga training. Sila? Hindi oh, kagatan lang doon eh. Silang. Alam na kayo. Malalaki. Ilang kilo ka? Ano po, 54. O, 85 kilos yung mga aso ko. Malaki yun. Hindi malaki pala. Malaki pa yun kasi 84. Sayang, wala yung anak ko kasi alam niya yung mga aso. Kilala niya yung mga pangalan. Naka-follow po. Ayun yan, Supero na. Sige, so enjoy ho, enjoy. Thank you, thank you. Okay. Balik kayo dito sa Punyente. O Kuya Eddie, minarket ko na ha. Oo nga. Ano yan? Para yung ano, Oo. bulusok yan. Oo, palagay ko nga. Yan, salamat sa tulong mo, Melvin. You're a very good friend. Ganun talaga, nagtutulungan. Oo. So meron ka talagang stairs, Kuya Eddie. Pero hindi namin ginagalawan sa ngayon eh. Dahil, Dahil kulang ako ng trabaho at paayos. pero yan, saan papunta yan? Pag ganun? Dito lang, walang lalabasan. Dito Walang rin. lalabasan. Oo, Okay. oo. And then, tsaka ang diskarte mo, hindi ka na talaga nagpapapunta dyan kasi nandyan ang bukal. Oo, tsaka hinahayaan kong masukal siya. Dahil kapag ginilis siya, mamamatay ang bukal. Yeah, kasi Oo. merong case na ganun sa amin. Sa Ah, Barangay Bukal sa amin, dati meron kaming pinupuntahan na isang ilog doon, isang ilat na may bukal. oo. Yung taas sinubdivide. Mm, So tinanggal yung mga puno. mm. Yung dating gaganyan kalaki na linalabas sa tubig, ganyan kalaki. Ngayon gaihi na lang kasi nga wala Pwede, nang puno. wala na eh. Pero ang gusto ko lang i-develop hanggang dyan lamang, pag ganyan. Okay. At dati may mga kubo yan. Kaya lang hindi maganda pagkakagawa, nasira kaagad. Mm-mm. Dahil alam mo naman dito, ang daming anay. Tama. At tapos hindi maganda nga yung pagkakagawa. Kaya, Mm. lang natira yung mga toilet. Yan. Pero, Ito, meron nga ano. oo, pero sa darating na panahon, paayos ko ulit yan. Mhm. At gusto ko magkaroon ng malaking building din dyan na makikita yung sa malayo. Mhm. Yan ang bala ko rito. Kaya lang siyempre, nag-iisa lang ako, nawala na yung aking kabiyak na asawa. Mhm. Kaya wala akong mga kamag-anak na kasama rito. Oh. Kaya, pero okay lang, nag-enjoy naman ako.
alam ko na medyo may stress, pero pag nakagawa ko ng isang bagay, natutuwa ako. At saka yung utak ko, gumagana. Kasi kung ako nasa UK, lagi ako nasa loob ng kwarto, hihina ang utak ko, baka Alzheimer o dementia, magkaroon ako. Kaya dito, magkasama na yung mga problema at saka good. Kaya nag-iisip din ako na maganda sa utak, sa mindset. Sige. Punta tayo dun sa ano. Saan pa, Kuya Eddie? Ano, kamusta ang ano, Joban, Bukal? Malamig? Cafe, restaurant. Pwede kang magtanim dito ah. O meron ka ring mga ano, Madre de Ang Agua. gusto ng kaibigan ko, Aha. linisin namin dito Mhm. at lagyan namin ng isda. Mhm. Dahil yung kanyang Pwede dito, resort, may resort kasi siya Dito ako, Kuya Eddie. sa Biga, na Biga? kaibigan ko. Oo, ang kanya namang style doon, mamimingwis ang mga tao. Tapos babayaran yung kaya sabi niya, Kuya, gusto kong gawin mo yun dito, kikita ka ng pera. Pero dalawa rin ang binabala ko. Yung isa na yung doon, maglagay ako ng talaga sa aso lamang. Pang dogs. Oo. Parang ano, parang Oo, kasi marami nagdadala ng aso rito. oo. Laging natanong, pwedeng paliguan sa swimming pool, which is for health generation, hindi kailangan. Malinis ang aso, alam ko, pero yun nga, hindi maganda magkasama ang aso at saka Tao sa pool. Oo. Yeah, hindi talaga pwede. Hindi Oo. talaga maganda yun. Kaya- Pero yung idea mo na lalagyan ng pool for the dogs, Oo. go ako doon. Dapat kasya yung mga aso ko. Oo, naman. Wow, maganda yon. Kasi if ever nagagawin mo yon, first time yon. Oo. Kasi wala akong nakikitang resort na nag-offer na pwede sa aso ang Oo. pool. Oo. 'Di ba? At saka yung tubig, hindi ko naman binibili, spray pa. Bigay yan ng kalikasan ng Panginoon na naandyan na pwede kong ma-utilize kung ano dapat kong gawin. Pero yun nga, yung mga tao rin pumupunta rito, pinag-aaralan ko kung anong mga needs nila o kailangan na. Kasi laging tanong, pwede bang paliguan sa pools, which is na hindi nga dapat. Mhm. Okay, Kuya Eddie, kanina sinabi mo na ikaw na lang mag-isa. Oo. So, anong ibig sabihin mo doon? Ang kung kasi doon nga na ito ay retirement place ko ng mga ang aking asawa. Sadly namatay yung asawa ko. Kaya nangyayari, yun nga, na namumuhay ako rito. Sa mga anak ko, ayaw nila akong umalis. Siyempre, anak ko sila, mahal nila ako. Pero sabi ko, sayang naman ang lupa, maganda doon. Hayaan mo niyo muna habang ako'y malakas, na ako'y mag-enjoy sa sarili ko. Pero pag dumating ng panahon, hindi ko na kaya, uuwi na ako sa inyo kung tatanggapin ninyo. Oo, yun ang kuwan. At saka yun nga, tayo naman lahat ay darating dyan sa panahon na yan, walang inugat ng tao sa mundo. Kaya yun nga, yung ilibing ang asawa ko, sabi ko, bakit ang lalim naman yan? Dad, kasama ka na dyan. Kukunin namin, kung nasa, ikaw ay dyan namin ilalagay. So, ibig sabihin ng asawa mo namatay sa Britain? Ano bang tawag? Sa London mismo. Sa London, namatay siya sa London. Oo. And then yung mga anak mo, kumbaga, naglagay na siya ng provision para sa'yo. Oo. If ever man, sana naman, wag in the near future na mamatay ka Oo. sa Pilipinas, kukunin ka ng mga anak mo, Yan dadaling ang ka nila doon. Yan ang sabi nila. Ito bang buong lugar na to, halimbawa kasi kami, dream namin na mag-asawa, yung Supero Dog Farm. So, inaayos namin, maging maganda, then ipapamana namin sa anak namin. Oo. Ganon din ba ang na-envision nyo na mag-asawa? Oo, yan ang kuwang ko. Dahil ako, matanda na naman ako. Tapos nga, malakas pa lang ako. Pero ako, pensioner na ako. Pwede ako hindi magtrabaho, may pension ako sa UK. Pero yung ginagawa ko, nalilibang ako. At the same time, mayroon ko may iwanan sa aking mga anak at mga apo. So ito, nung tinayo nyo to, nung naabutan to ng wife mo, itong buong place. Oo, napunta na niya ito. At ang totoo niya, tuwing magbabakasyon kami rito, ang lagi sasabihin niya, Dad, wag muna tayo umuwi, gustong-gusto ko dito. Sabi ko naman, meron tayong business sa UK, sa London. Mga unang-una, may mga trabaho na binabayaran, plus yung mga customer maghahanap sa atin.
Oo. Kaya sabi ko, kailangan ko, pero huwag kang mag-alala, sabi ko. Sa darating na panahon, dito tayong dalawa, dito tayo magre-retard. Pero sadly, hindi, physically hindi nangyari. Dahil nga ako buhay, siya ay nasa kabilang buhay na. Pero ang pakiramdam ko, lagi siya nandito sa akin. Yun ang napipil ko lagi. Na hindi niya ako iniwanan. Kaya nga lang, hindi ko siya nakikita. Minsan na, parang nararamdaman kung ganun, yun ang nangyayari sa akin. So, ngayong in-interview kita, baka nandito siya. Baka sakali na baka nakasilip siya o ganyan na dahil nga yung kapag yung mahal na mahal ako ng asawa ko at mahal ko rin ang asawa ko at talagang ulirang asawa yan na hindi ko pagpapalit yung asawa ko. So ano to? Ano ba to? Parang natouch ako dun So it's no? Happy ending ba yun? O ano bang tawag sa tragic, Tragic. Ang mga kasi ngayon, natatanggap ko na alis ang ang isa, ibig sabihin, mauuna yung isa. Bihira yung mag-asawa magkasabay na aalis. Yeah. Kaya lang, yun na nauna siya. Oo. So ngayon kaya ditong ginagawa mo ngayon is tinutuloy mo yung pangarap ninyong mag-asawa. Oo, naka-retired ako dito. Kaya lang ang problema ko, ano naman ang gagawin ko? Pero sa darating na panahon, mag-recruit ako na talagang assistant ko rito na patakbo at ako naman magtitingin-tingin na lang dyan. Pero siyempre ako pa rin ang boss. Pero yung nga, gusto ko na meron akong katulong sa problema sa pagpapatakbo. Ang mga anak, Kuya Eddie? Ang mga anak ko, hindi ko masabi yung fan. Pero yung aking panganay, definitely hindi pupunta rito. Dahil nag-meeting kami, kinausap namin mga anak namin na tungkol sa mga buhay namin, na sinabi namin na namin nila ay pupunta na rito at dito kami titigil. Ngayon, sino ka kung gustong pumunta sa amin o yung dalawa undecided. Pero yung aking panganay, na sinabi niya sa akin na, Dad, Ma'am, dito na lang ako. Hindi ako sasama sa Pilipinas. Kaya, yun ang kanyan. Pero yung dalawa, sa ngayon, nag-iisip sila kung pupunta rito o hindi. Pero palagay ko, pag naayos ko ito, pupunta sila rito. Nagtitigil. Okay. So, maganda yun. Pag ayaw nila, ako yung adopted son mo. Why not? Ako na lang. Kaya... joke lang. Okay. Baka palta mo yung apelyido ko ng Punyente Pwede rin. Ayaw mo. Okay, so dito, meron akong nakitang pwedeng halimbawa, kami, Kuya Eddie, yung nagtatayo kami ng dog community. Oo. So, pwede ba akong mag-invite, halimbawa, mga Supero Dog Community, dito tayo sa Poniente, then magkakaroon tayo ng trail walk. Oh, you're very welcome. Very welcome. I like it, yeah. Oo. Kasi tinan nyo itong side na to, ang ganda ng side dito. Nga lang, hindi pwede dito yung mga aso ko na sabay-sabay kasi Oo. baka malaglag kami sa sa ilat Alpasan mo, may nakahabang dito. Ayan tamo, ang ganda Merong pathway. Pathway to, di ba, Kuya Eddie? Pathway. Sana, Kuya Eddie, hindi naman sa hindi naman sa nagde-demand. Nga lang, para sa mga kagaya namin na dog walkers, yung mga tabing, yung mga gilid, pwede talagang lagyan ng pathway. Oo, yan ang bala ko. From there, magkakaroon ng daan papunta doon, pagka noon. Oo. Ganda. At dito, lalagyan ko ng mga kubo, na yung mga hanging kubo na naandyan. Tapos, dati may kubo na yun, pero hindi ako nasihan dahil nga madaling nasira. Tapos, yung mga ginamit na mga gamit, hindi ako satisfied. Kaya... Ganda. Kumbaga, alam nyo, ako kasi, Kuya Eddie ako noon, nung malakas pa yung nanay ko, 74 na nanay ko then namatay na tatay ko. Pero nung nabubuhay pa sila, may resort din kami sa Aurora. Sa Aurora. 3 hectares. Malaki. Yeah. Ang kaibahan lang, alam mo yun pag kaya nararamdaman kita kasi tuwing
lumilisan yung kabiyak, nawawalan ng gana yung isa. Oo. Yung nanay ko nung simula nung namatay yung tatay, Mm. napabayaan na yung resort. Oo. Tapos ako naman, siyempre meron din akong sariling business. Oo. So hindi ko maasikasong ako yung umayos doon. Oo. Ayun, kaya pero ngayon si nanay medyo ano na, Mm. medyo Nakaka-catch up na. nakaka-catch up na. Ilang Oo. taon na namatay ang ama mo? 3 years. Oo, bago pa lang. Bago pa, oo. Yung aking asawa, 5 years na. Anong kinamatay, Kuya Eddie? COVID. Oh, yan. Biktima ng COVID. Akala ko ako maladali. Dahil ako yung Oo. isang nauna ako. Oo. Tapos nga, hindi ko naman alam na meron din pala siya. Mhm. Yun. Ako asymptomatic pero sa kanya, direct to the lungs. Oo. Tapos, Oo. Tapos? yun nga, siyempre nag-escalate na. Mhm. Ay, nung panahon na yun, wala pang vaccine. Mhm. Kaya, yun ang nangyari. Nakapagpaalam siya sa'yo? Oo, dahil ang ginawa namin tumawag yung doktor. Aha. Nasabi, kayong pamilya, pumunta kayo rito. Mhm. Kaya alam na namin ang mangyayari. Kaya nag-iiyakan ng mga anak ko, lalo na yung aking panganay na makaina, na lalaki, pero pagdating sa ina, mahal na mahal niya ina niya. Kaya yun ang nangyari. Oo. Pero nakapagpaalam at nangumpisal pa nga kami, walang pare. Kaya ako nag-act na sarili namin, nangumpisal kami, na ganun-ganon. Na kinukuha na siya ng Panginoon, wala akong magagawa. Mhm. Pagdasal na lang siya at mahalin siya habang buhay Mhm. ng buong pamilya. Kaya, yun lang. Anong last niyang sinabi sa'yo? Wala dahil nakakuha siya Basta nung magkuha kami, nung nasa hospital siya, masaya siya. Naka-intubate siya? Oo, nakuha siya Up, up, up. Nung sa bahay, kinuha siya ng ambulansya, wala talaga siyang malay. At talagang kumbaga sa kaya na hirap siyang umakyat o gano'n. Mhm. Kaya, yun ang nangyari sa asawa ko. Tapos nagkuhan kami. Yun nga, nalaman na ako diabetic. Pagkasamantala sabi, hindi, yung diabetic at saka nagkaroon ako ng asymptomatic na alang-alala siya sa akin. Mhm. Pero awa naman ng Diyos, ako'y naging maayos. At kaya lang napakahina ako. Tapos siya nasa kabilang kwarto, sabi nga sa akin, Dad, yan ka na sa master bedroom, doon ako sa maliit. Sabi ko, hindi, dito, doon na lang ako. Sabi niya, hindi. At ako'y, alam mo naman na ako'y lagi nagbabasa ng Bible, nagpapakanta ng mga gospel. Kaya doon, sabi niya, doon ako. Hindi ko naman akalain na siya pala may tama rin. At yung nangyari yan, dahil nga, mantak mo lagi kami nakakotse, hindi kami nagko-commute. First time na nag-commute kami, nadali kami. Kaya, well, all I can say is that's life. Mhm. That's life. Mm. So, pag sa mga mag-asawa, Mm. anong mensahe mo sa mga mag-asawa? Well, mag-asawa, nagmamahalan yan, at talagang kwan yan. At kami mag-asawa, bagamat kami nagtatrabaho ng gusto, masaya kami. Mhm. Nakikita kong mahal ka ako ng asawa ko. Kung gano'n. Halimbawa, katulad nito, kung nandito lang yan, pinapawisan ako. Nandiyan na yung asawa ko, may hawak ng kamiseta. So, kapag nung katawan ko, at ako'y basa, parang bata niya akong bibihisan. Mhm. Na bihira sa asawa ang ginagawang ganyan. Mhm. Oh. Kahit matanda na kayo, ganun ginagawa niya sa'yo? Oo. Halimbawa doon sa amin, magte-train ako, bababa ako, malayo pa. Mhm. Mga 2 miles dahil talagang ako naglalakad. Pagdating ko noon, nandun na yung mga damit ko sa restaurant. At papalitan na niya yan. Pag hindi ako nagpalit, magagalit yun. Kailangan sabi niya, magpalit ka ng mga underwear mo. Anong business niyo sa London? Dati, ang buhay ko dyan, dati ako waiter, nag-hold ako ng tapos different position ang hinawakan ko. Waiter sa isang... Hotel, ganyan, okay. tsaka restaurant. Ngayon, nakaranas ako na para lang ako nakatulugan. May natulugan sa gabi, nag-kitchen porter ako. Ang ginagawa ko, maglinis ng kaldero. Pumunta ko sa gitna para linisin lang ang kaldero. Malalaki. Tapos ngayon nag-wala ako ng waiter ulit. Tapos nga, different position. Na-try ko lahat, magluto, sa room service.
Pero after 10 years, nag-decide ako na ayoko ng maraming amo. Mhm. Kaya yung kundi savings namin mag-asawa, ginamit ko kuha ng kape. Naghanap ko ng kape na mismanage sa Central London. Pinagbibili, kinuha ko. Tapos nung malinis namin, maayos, walang tigil ang mga tao. Talagang So mahaba. nagtayo ka ng sarili mong cafe. Oo. Anong pangalan ng cafe? Manches. 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 Okay. Tapos noong 1996, marami naghahanap ng restaurant. Nag-open ako ng Filipino restaurant. At from there, ay, nangyari, the first and only Filipino restaurant in Central London is sa akin. Wala kang makakainan doon, kundi sa amin lamang. Kaya yun ang nangyari at around ng pareho siya na 35 years in total. Matagal. 35 years yung restaurant? 25 years ng restaurant, kape ay 15 years. Magkatabi kasi sila eh. Okay. Kaya ng na from 1985 hanggang tumigil kami roon hanggang 2000 something. 2018 o 19. Ang ganyan lang kwan. Kaya matagal din kami roon. At ngayon, ang mga customer ko hindi basta-basta. Lalo mga galing dito. Anong pangalan ng restaurant? Kinuha ko sa pangalan ng asawa ko, Josephine's Filipino Restaurant. Ang pangalan ng asawa ko, Josepina. Garcia Puñente. Ngayon, ang kinuha ko ay para parang talagang sa English, ginawa kong Josephine's with apostrophe S. Dahil niniba ko naman, dahil dito, meron Josephine Restaurant. Yes. Just Josephine. Yung sa akin, Joseph's with apostrophe S, Filipino restaurant. And at that time, we are the only Filipino restaurant in Central London. And then, ang mga customers mo, syempre, Pinoy. Hindi lang. Hindi lang. Nung bago-bago, 80% hindi Pilipino, 20% lang Pilipino. Panay mga puti. Ang mga puti kasi, mga adventurous yan. Gusto nila matikman ang ibang putahe ng Pilipinas, ng buong mundo. Kaya marami akong customer dahil we are the only Filipino restaurant in Central London. Kaya nag-boom ako. At ang isang pinaka-pangkuraan, minsan nagsasara kami dahil nga itong tropa ng Sultan ng Brunei, isinasara yan nila para sila lang kakain. Okay. So naging guest mong Sultan ng Brunei? Yung kapatid. Yung kapatid? Oo. Tapos yung kwan nila, minsan hindi na kami dahil sa tanghali at sa gabi, kukuha na kami, nag-deliver kami ng pagkain sa kanilang mga hotel doon at mga bahay. Kaya busy rin kami, minsan nakaklose yung restaurant namin. Pero okay lang, dahil nga, ang complaint kasi sa kanila doon na una ay mura ang pagkain ko. Sabi nila, atasan mo yan, basta quality lamang ang gawin mo. Kaya, ang ginawa ko, 3, 4, 5 ang income ko, pinalas ko yung standard, wala sila reklamo. Which is, no? So, mapapagpan talaga. Tapos nga, yung marami rin mga galing sa Europe, lalo na mga Norway, gusto pagkain natin. Oo, tapos nga yung mga sa Middle East naman, yung mga yaya, kahit na yung mga yaya, kasama naman yan, yung mga prinsesa. Kaya iyan ang mga customer. Tapos dito naman sa atin, from diplomats hanggang sa mga matataas na high-ranking official sa atin, katulad na Binay, na BBM, yan, pamilya ni Joseph, mga kaibigan ko yan, Joseph Estrada? Oo, si Jika, yung anak niyang magandang babae, saka si Jake Hersito, mga kilala ko yan. Kaya marami pa, si Charo Santos, yung katulad si Sharon Cuneta. Manny Pacquiao? Manny Pacquiao, yeah. Nagpunta rin? Oo, okay, na talagang... Teka, Ivana Alawi? Hindi. 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 Sige. Sir, yung sino nagluluto? Ikaw? Ang misis ko. Nung bago-bago ako ang nagluluto, pero sabi niya, hindi ka dapat dito, ikaw sa management. Dahil dalawa nga yan, ang sabi niya, hindi ko kaya, ikaw doon, ako mag-aaral.
nag-aral magluto ang asawa ko. Ayun, nang matutunan, napakagaling. Sabi ko, blessing ito talaga sa kanya na gifted ang pagluluto niya. Minsan nga, kinukuha pa siya ng mga putin na tinatawag, kinatulate, ang galing mong magluto. Mabilis ang asawa ko magluto. Hindi lang naman siya magluto, siyempre may mga kasama roon. Pero siya ang nag-a-act na head chef. Oo. Yung restaurant, sir, nandun pa ba? Wala na, nung mamatay yung asawa ko, 2021, nag-decide na ako na ayoko na. Maraming humahabol at mayroong mga puti na sabi niya, ituloy natin, kami magpapanas. So ano ba man, sabi ko, hindi. Ang desisyon ko, ayoko na. Na ako'y uuwi na sa aking bayang Sinilangan. Dito nga sa Pilipinas. At ako nga talaga, dito naman ako pinanganak sa Amadeo, balik ako dito. Kaya, pero yun nga, tuwing two times a year, umuwi ako. Dahil nandito mga anak ko, may bahay pa rin naman ako roon. Kaya umuwi ako roon. Pag nagawi tayo ng London, baka may kennel visit tayo. Dali mo Ba't kami titira sa, sa bahay nyo? Oo. Makikitulog. Meron tayong mga collections ng photos ni Kuya Eddie. Family muna. Tingnan natin yung family, no? Where's the... Well, eto muna si Kuya Eddie nung bata-bata pa siya. Oh. Okay? So, ilang taon ka dito? Ang taba mo. Oo, mataba pa ako ng panahon na yan. Kahit may problema, kayang-kaya ko ang kwan. Dahil, siyempre, may katuwang ako, andyan ang asawa ko. And then, mahilig ka ba sa camera? Kasi may hawak kang, Mahilig din ako sa camera dati, pero ngayon hindi na masyado. Dahil nga, alam mo na, nagbabago. Okay. But you look so happy here. Parang, no? Ang alam mo tunay, ano? Oo. Pero, I mean, yung nagre-radiate yung energy mo dito sa photo. No? Okay. So, then ito, anong storya? Si Lisa makuha yan. Okay. Si Lisa makuha to. Yan, Oo, yung nasa Lisa gitna. kami away ng one. Anong storya? Umattend ka sa kanilang concert? Nung nandoon sila, dahil nga yung hotel nila katabi, at saka yung kaibigan niya, si Gia Makuha, artista na doon sa kaibigan ko. Kaya sa amin siya kung nagdadala ako ng mga pagkain nila roon. And then ito, na ano ako. Ito si ano, ito. Si Vice Ganda. Si Vice Ganda ba to? Oo. Ay, oo nga no. Si Vice Ganda. Okay, so si Vice Ganda yung nasa gitna, then ikaw, then... Asawa ko. Ito siya. Oh, wow. Alam mo yung chemistry nyo, no? Parang no? Pareho kayo ng energy. Oo. No? Ganun ba? Oo, kasi mapapansin mo yan. Pareho kayo ng energy. Galing. Itong likod, ito yung inyong restaurant. Oo, kuwan yan. Magkano po entro? 200 sa araw. Ang matanda, bata, 160. Tapos for below, walang bayad. Magkano po ang cottage? Ang cottage ranging from 850 hanggang 3,500. Depende sa laki at location. Sige po. Okay. See you tomorrow, no? Okay, bye-bye. So even even mga inquiries ikaw pa nasagot. Ako lahat, wala akong talaga sa akin. Tuturuan niya ako ni Pia. Oo. Kaya pag may time ako pupunta ako doon. So literal na pasan mo ang buong Pasan mundo. ako talaga at the moment. Pero yun nga, pagkukuha ako ng mga magtatrabaho sa akin. Kasi nga, nadatnan ko itong bankrupt. Kaya kailangan ikuhan ko, ibangon ko uli. At nakikita ko na kaya kong ibangon. Kaya sana makatulong tong ginagawa natin para maibangon tong Poniente. Okay. Hindi ako nagkakuha ng negative na kwan. Basta ako always thinking positive na kaya ko. I can do it and I will do it. And that's kung nakikinig ngayon si wife, yun ang gusto niyang gawin mo. Oo, sigurado 'yun.
very supportive sa akin ang asawa ko. Then speaking, ayan si Sharon Cuneta. Oo. Iba ka pala, Kuya Eddie eh. Talaga Okay. naman palang pangmalakasan yung Mm. restaurant natin sa London eh. Oh, Binay. Hindi, si Juan yan, Ay, sorry, Villar. Binay. Bilyar. Si Villar, pamilya ni Villar. Bilyar, Ang si kumukuha Manny. ng litrato na yan ay si Camille. Oh, okay. Mm. A nice one. Ano? Ang daming mga, si Idol, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao yan. Oh. Ano sabi niya? Sabi niya, very good, sabi. Eto, sir, sino to? Si Limoso, yung kuha na military attaché doon. Okay. Kasama niya noon si Gloria. Eto, hindi ko kilala. O si Bunye, dating Bunye? press secretary ni Ignacio Bunye. Oo. Oo, kasi kinuha ko yun dahil nagsisimula akong mangolekta. Oho. Actually, tama ito eh. Ito mga ganito, no? Mga, di ba? Si Jen Jacal naman yung abogado ni Pacquiao. Okay. Ah, Kunin ko nga rin yan, abogado. Sino to? Hindi ko kilala. ito, anak kong babae. Anak mong Tapos, babae. Anak mong babae. Ito yung bunso. Oo. Tingnan ko sino Actually, kamukha. bukas ay birthday niya. Ah. Kaya, Si yan? Freddie Roach yun ah. oo. Sino kamukha ng anak mo? Pero payat na ngayon yan, ha? Pero parang mix talaga, no? Mix nyo ng mag-asawa, ano? Oo. Bunso ito. Oo. So ito pinaka-spoiled. Hindi naman, okay lang naman siya. Ayaw mo sabihin kasi maririnig nung pangalawa at saka panganay. Eto, sino to? Julia? Julia Clarete. Julia Clarete, Julia Clarete, Ano to mga OG to eh. OG to mga to eh. Si Julia Clarete. Baka naman matapos tayo nito. Bukas pa. Ang dami. Ang dami niyan. Grabe. So talagang kinolekta mo lahat, no? Oo. Charo Santos ito. Oo. Sino na nga to? Manager, Si si Bob Arum. Bob Arum. Bob Arum. Talagang nakarabing elbows mo sila, sir. Si Joseph naman. Itong kaibigan ko na anak ni Joseph. Si Joseph Estrada nandito ba? Wala, hindi siya. Sabi nga niya ko, kinukuha niya yung ama niya, sabi naman ko, lagi na lang nakain ng Pilipino ko, dalhin mo naman sa ibang restaurant. Si Jinggoy. Si Jinggoy. Okay. Nice one. Grabe, no? Sino pa ba si Subiri. Si Subiri yan. Meron ka rin kay Subiri. Oo. Grabe. Proud proud Pinoy ang mga parang nung time na yon tinayo nyo ang bandera ng Pilipinas sa London. Oo, ang magkakuha kami ng sabi nga niya, legacy ang ginawa nyo na hindi kilala ang Pilipino po sa UK o kahit na sa ibang bansa doon ng neighboring countries. Kayo lang ang nagkuha talaga malakas ang loob na nag-promote ng Pilipino restaurant. Ito naman ang sulat ni Binay. Pero Sulat? nandiyan din. Okay, sulat niya sa'yo. Mm. Josephine's Restaurant. Ang sabi niya ay, sa tinagal-tagal ng pagkatigil namin sa London, dahilan sa 21st World Scout Jamboree at Central Celebration ay nakatikim din kami ng malinamnam at masarap na lutong Pilipino at yan ay sa inyong tanyag na Josephine's Restaurant. Kung mayroon mang isang kahanga-hanga sa mga Pilipino, ito ay ang mainit na pagtanggap sa kanya ng kapwa Pilipino sa ibang bansa. Sana naman pag kayo ang magbakasyon dito sa atin ay magkaroon kayo ng pagkakataong makadalaw sa Makati. At ako naman ay pipilitin kong makapasyal sa inyong resort at spa sa Amadeo. Muli, maraming salamat sa pag-asikaso sa amin. Mabuhay kayong lahat. Lubos suma sa inyo. Jejomar Binay. Ayan, diba? Memories of the past. Diba? Na-preserve mo, no? Ay, yun matagal na kasi yan Kasi nga nung bago-bago, nangungulekta ako. Pero lately, hindi na. Sa Facebook na lang talaga.
Ito, talagang close kayo ni Julia Clarete ah. Hmm. Freddie Roach. Oh, si Charis. Oo, Hitcheris. Ano na to ngayon, di ba? Ano na pangalan niya? Kalimutan ko Si na. Cyrus, ano yun? Si Jake Cyrus. Oo. Ayun, di ba? Idol, no? Idol. Alam ko Mm. pa. Hmm. Julia Clarete. Nice. Jinggoy. Sino nga to, sir? Hunasan. Honasan. Gringo. Si Idol, si Honasan. Yan ang nagtanong na sabi nga, Mm. kasi nga busy na doon sila. Alam mo naman ako pag ako may tumutulong ako. Mhm. Dahil nga in-introduce siya ng mga taga-tourism Mhm. na ito may-ari, si Eddie Pumiente. Nung nagsisilbi ako, sabi niya kaya sa kanila, siya ba talaga may-ari? Yun na sabi niya. Ngayon nasabi naman nila, dito sa London, iba rito. Sa atin nakataas ang paa. Ang mga nagpan nito, hindi tumutulong talaga sila. Okay, Kuya Eddie. Hmm. I think na-cover ko na lahat ng Mhm. ng gusto kong tanungin sa'yo. Mhm. At siyempre, pwedeng dadalhin ko dito ang mga aso ko sa Oo, next visit sana namin. naman. Gusto nga nila makita ang aso mo eh. So dadalhin namin next visit, i-schedule lang natin. Oo. Sa mga followers ng Supero, sir, invite ka sa camera. Sa mga followers ng Supero, iniimbitahan ko kayo dito sa Punyete Spring Nature Resort. Kung kayo naghahanap ng mga talaga ng nature, talagang tubig na sariwa, na hindi nanggagaling man lang sa ilog at talagang lumalabas doon sa aming Minilagon, dito na kayo. Isa pa dito, malaganda ang tubig at sabi nga nila na merong dito na healing power ng tubig na ayun ang masasabi sa dahil marami dito ang gumaling na mga na-stroke. Kaya kung kayo mayroong problema, punta kayo dito at try ninyo. Wala man namang mawawala. Okay, so naano ko dun healing power. So Yeah. meron palang gano'n ng spring. Oo, yung mga kasi nga dito, ilan na yung nagpunta na gumaling. Isa na yung nagtatrabaho rito na pasampas ng pababa. Less than naman naging normal. At minsan nga, yung isa sa asawa ng pamangkin ko nandito, pumunta ako, sabi niya, Kuya, merong diyan tao na pumukuha na maliligo, na atake, ay mamaya lalabas, tingnan niyo. Sabi ko sa kanya, ilang beses na punta, mga 3-4 na po. Ngayon, nung tinuro sa akin, ayan ho yung kotse. At tapos sabi ko sa akin, alin dyan? Ayun ho, nagdadrive. Could you imagine, ang bumaba sila dyan daw ay siya, talagang akay-akay ng 2 tao. Pero nung nagmamaneho na ng kanyang kotse. Which is, na marami pa akong nadinig ng mga ganyan dito. Nung bago ko makuha na sabi na merong sakit sa balat, naligo dyan, gumaling. Kaya, ayun ang paniniwala ko, may healing power. Ang tubig. Actually, di ba? Basta close ka sa nature, parang Oo. maraming mawawalang Oo. sakit. Ayun nga ang kinukuha ko, stroke. Alam mo naman ang stroke. Kapag ako, talagang, pero ba? Pero ikaw, Kuya Eddie, naliligo ka dun? Oo, siyempre. Oh. Oo, kaya malakas ako. Oh. So, ligo tayo mamaya. Kaya malakas ako. Pagbalik ko, maliligo ako. Oo, Ngayon, kaya- hindi tayo naka-gear. Oo. Sige, ligo tayo next time. Oo, next time, invite ko kayo. Makakatingin tayo ngayon ng anong tawag doon? Ng kape ni Kuya Eddie na ano yan, parang galing pa ba ng London yung recipe mo? Hindi naman ang totoo niyan, hindi naman ako barista, pero since 1987, bago pa lang nabibili ang ganitong klaseng pan, bumili na ako. Kasi ito, ano to? OG to. Hindi ito yung binili ko rito. Okay. Pero sa London, sa kape ko, bumili kagad ako Okay. ng ganito. Pero yun nga, mga simple lang ginagawa ko, cappuccino, espresso, latte, americano, ganyan lang. Dahil yung mga dating ngayon na hindi mga katulad niyang Spanish latte, hindi uso yan dati.
lately na lang yan kung ano mga ginagawa. Oo. Sige, so kung anong best ma-offer mo sa akin na kape? Sa ngayon kasi hindi ko alam kung may cream. Gagawin ka sana ng liqueur coffee eh. Ang liqueur coffee, katulad niyan, kukunin dito at Oo. gawa ng kape tapos yung merong cream sa itaas. Pero wala yata ako, naubusan yata ako ng cream ngayon eh. Wala kang cream. Oo. Sige, kung ano lang meron. Ayun na nga lang, info ako. Wala, naubusan ako ng cream. Sige, kung anong meron, Kuya Eddie. Anong meron tayo? Gusto niyo cappuccino o latte, whatever. Latte. 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 Mhm. First time ko tong gawin na na nakaharap sa coffee machine. Sige. Actually, wala akong alam diyan. Small o large? Large na lang, ano? Large? Okay, large ito. Mhm. Ayan. Mhm. Ang bilis Wow, ganun lang pala yun. And you want latte, yeah? Yes, I want latte. Huwag mo akong Englishin, Kuya Eddie. Okay, okay. Well, sige. Pasensya na at ako minsan hindi ko masalita ng ang Tagalog, kaya ang kinukuha ko ay Made in Italy tong ano mo Oo. coffee machine mo 19 ano to? Hindi ko alam masyado kasi nga, telling the truth, binili ko second hand dito. Meron ako sa UK na na coffee machine nasa garahe ko. Yung ginamit ko sa restaurant. Iuwi mo dito yon. Hindi, ayoko na iuwi dahil unang-una, alis pa yun. Tapos ang bayad sa pagpapadala, which is na latte, gusto mo? Yeah. Mm. Latte. Latte kasi ganito. Milk, di ba? Milk. Milk. Ang latte ay ganito kung parang karamihan dyan gatas. Gatas talaga yan. Tsaka kape. Ngayon, ang kwan yan, ganyan siya. Tapos, yung fruit na tinatawag ay ilalagay mo sa ibabaw. Ayan. Oo, ngayon, para yung kwan. Hindi katulad ng cappuccino, nagbabayad ka ng bula. Kaya dito ito, ayan, sinong gusto. Kung gusto mo ng chocolate o cinnamon, Pwede. yan, pwede. Cinnamon to? Cinnamon. Gagano mo lang? Taktak mo lang? Ikaw na lang magkwan. Okay. Tapos, itong ko natin, sugar, kung magsusugar ka, kung hindi naman. Pwedeng wag na. Hindi ayaw Okay, mag-sugar. okay then. Okay. That's it, it's yours. Ganun lang kasimple? Oo. Appear. Ito, ano ka, maangas ka. Bilis yan ng tinimpla. Titingnan natin kung masarap. Ikaw, sabi mo. Bakit mainit? Anong ginawa mo? Ito ba Siyempre, yan? saka itong kape nito, pinainit ang... Ganun pala yan. Oo. Sensya na, wala akong alam sa coffee Hindi, machine. pinainit ko talaga yan. Ngayon, kung gusto mo naman ng ice coffee, gagawa rin tayo. Yeah, iced coffee. Sige nga daw. Masarap pre. Sino mo gusto ng ice coffee? Hindi nga. Hindi ako food vlogger kaya hindi ko, kumbaga, hindi porke nagbablog kami, sasabihin ko, di masarap. Ay, sasabihin ko Hindi masarap ako lagi. barista. Kaya lang, siyempre, wala akong katulong sa ngayon. Ay kaya ko naman, kaya ginagawa ko. So, ang sabi nila, kaya daw sumasarap ang kape dahil sa beans. Ewan ko kung ano yun. Pero para sa akin, yung isa na itimpla plus kung anong klaseng kape. Kung anong klaseng beans. Beans. Yun, tama, beans. Oo. May punch no? Meron. Kuminsan kasi yung ibang latte, wala nang punch, puro na lang, puro na lang sweetness, ganun. Ito, Kasi nga, yung conforme nga, katulad na halimbawa ng Robusta, mapait yan. Kailangan, katulad ng Barako, masarap yan, Barako yan eh. Barako to. Which is na, kaya, sa ngayon nga, ganito lang ito, na pag mayroong bumibili, siya nagtitimpla ko.
O kung gusto man nila something like matcha o ice nga, coffee, Meron din. ganyan. Oo, ganyan din naman eh. Ang basic, isa lang naman yan eh. Ito, marami makakapanood nito. Oo. Available ba to na pagpunta nila may coffee? Oo, available Ayun, yan. At available. ayun nga, ako ay maghahanap ng matuturuan. Yung isa sa aking trabahador, tinuturuan ko na para kung wala ako, kahit pa paano makagawa siya. Okay, goods. Pero ako talaga sabi ko, hindi ako barista. Kuwan ako, manager ako. Dali. Oo. Pero marunong ka eh. So, experience ka. Sa experience talaga, could you imagine, 1987, Oo. mahawak na ako. Oh, hindi, halimbawa ko, hindi naman ako vet, hindi naman ako dog behavior, pero marunong ako sa aso. Oo. So, ganun hindi ko din. piniklaim, pero kumbaga, marunong ako. Parang Oo. ikaw, marunong Oo. kang magtimpla. Oo. Ano yung isa? Ice latte? Anong sabi mo? Ice? Mayroong mga... Anong gagawin natin? Ice coffee. Ice coffee. Sige nga daw, tingnan natin. Sino may gusto? Yan. Si Joban, Ikaw. yan. Ice coffee. Ano gusto? Cappuccino o latte? Cappuccino? Cappuccino na po. O sige, Cappuccino. magsisimula ako na magkuha. Sandali ha. Kukuha muna ako ng Tikman mo. ice. No pretension, masarap talaga. Lasa yung kape. Pamangking ko to, panganay. Oh, di ba? Oh, ikaw. Sa proportions dito, mas madami yung kape kasi dun sa milk. Hindi, ganun lang yung kape. Kanina. Hindi yan tapang. Tapang nga. Oh, di ba? Sarap. Oh. Asan yung isang kong pamangkin? Nagbugas Kumakain? naman ako ng kamay. Ayan, ayan. Tingnan natin. Habang nasa kape talaga ang susi. Mm. Kung minsan siguro nasa gumagawa din. Siyempre, di ba? Oo. Would you imagine, Kuya Eddie, Mm. at 76? Di ba? Ikaw na siguro pinakamatandang barista. Pwede. Di ba? Ayan, ganun-ganun lang pala yun, no? Lalagay doon. Saan na yung akin lalagyan isa? Pwede ka nga siguro mag-hold ng ng seminar, Mm. coffee making. Sa mga kuwan, pwede rin naman ako magagawa ng mga cocktails. Oh, Kaya sabi nga ni Kuwan, kuwan ko, magawa ako ng mga cocktail at pag-aaralan din nila. Okay lang naman sa akin. Halimbawa, katulad ng mga piña colada, ganyan. oh. Okay lang naman sa akin na Just enjoying the life, di ba, Kuya Eddie? Enjoying the life. Be alright. Living the life, di ba? Mhm. Yun ang mahalaga. Ngayon, lalagay natin ito rito. Okay. Iba yung style ko. Ang iba gumagamit ng cross size. Ngayon sa akin, itong ganito. Oo. Kaya, fan. Cowhead. Imagine mo, cowhead pa yung kanyang Sa akin milk, kasi ito ininom ko dahil nga ako ay diabetic. Mhm. At ngayon, ito ay lactose free. Oh, Pero minsan ito natalsik ka, kaya hindi ko masyadong matalsik. Pucha pre, parang masarap oh. Style ko ito hindi iba yung style nila. Oo, syempre, ano yan, OG yan. OG style yan. That's it. Sige, bibigay ko na to. Sa inyo na to. Kanino to? Ako muna titikim ng kape mo. Ako yung tito mo eh. Anong tawag dito, Kuya Eddie? Ice latte o ice cappuccino. Nagbabago ka na rin Ice cappuccino. Cappuccino. Ayan. May punch talaga no? Nasa beans din talaga, no? Kapag sanay ka magawa, baliwala yan Honest review to ganyan. Kape. Ano? Kape. Ano? Kape. Mas dito. Mas lasa mo yung kape kasi sa
Which is ganun naman Ganun dapat. dapat yung kape. Di ba? Mm. Ano? Approve? Approve. Approve. Okay. Mm. Ano pang meron tayo? Mm. Ano pang pwede mong nakape? Kape, yun lang naman ang kunin. Yun Mga lang, dalawa basic na. yan eh. Oo. Yung mga sabagay, mga cream base, yung mga ganun, nakaka-diabetes yun kaya ayoko rin. Oo, katulad ng Spanish sa latte. Oo. Ako diabetic talaga sa kabal ng kuwan eh. Kasi yung kinukuha niyan ay talagang sugar yan, yung condensed milk. So ito, lactose free. O lactose free yan, yan ang aking ginagamit personally. Kaya lang, merong iba. Kaya lang inang kinuha ko para kuwan. Teka lang, ilang calories to? Okay, maganda, no? Mm. Lactose free whole milk. Okay, Kuya Eddie, meron akong nakuha parang folklore. Ano bang sa Tagalog yun? Kwentong bayan. Oo, kwentong bayan. Kwentong bayan sa kaibigan natin, si Dennis ng Amadayo Artisano. Oo. Sabi niya kasi, marami kang aso para sa itong kwento na to. Mhm. Ito yung kwento ni Katipong. Mhm. So, pwede ba natin basahin, Kuya Eddie? Dito sa bayan ng Amadayo ay mayroong kwentong matanda tungkol sa isang aso na kasing laki ng bahay. Tumatahimik kayo ang matutulog na nandyan sa labas si Katipong. Gato ang pananakot ng mata sa mga balitang ayaw tumigil sa makakakulit tuwing gabi. Isa lang ako dyan. Pero si Katipong ay hindi basta katang-isip lang. Isang kwento ng katapatan na nalinlang. Isang asong minahal pero pinagtaksilan. Isang nilikha na tayong kasalanan ay pagmamahal ng lubos. Si Katipong ay isang damuhalang aso, itim, mabalasik, ay kasi laki ng bahay. Tahimik itong dumarating sa gabi, hindi upang mamangga, kundi para muling hanapin ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Kapag nadinig mo ang kulos sa ugas ng pintuan, tiyak bang kumakatok, makaawa, marahan at paulit-ulit. Parang dating alagang gustong pumasok muli. Pero huwag mong bubuksan sapagkat ang tumasap Katipong tatagap ng lungkot, sakit at pagkawasak. Unti-unti itong kukunan ng init ng inyong tahanan hanggang sa kayo maglaho sa katahimikan. Sinabi ng matanda, minsan isang aso, tapat maasahan, ay nilib ang kanyang amo, ngunit tinabay binugbog sa huling ay pinatay. Walang libing, walang paalam, kayo sa banyang kanino ay magala sa gabi, hindi ito mag-igande, kundi upang muling hanapin ang pagmamahal at na pinagkait. Sa kwento ng Katipong nabito, kayo sa lahat ng tao ay tahol ay galit. Misa siya ay sigaw ng pagkalinga at hindi lahat ng hayop. Ang isa sa kanila ay minsan naging pamilya. So, nabasa na ni Kuya Eddie, Mm. si Katipong. Mm. So, basically, ang sinasabi dito, tumahimik kayo at matulog na. Andyan na sa labas si Katipong. Oo. Ayan. Nag-search ako sa Google. Mm. Walang nalalathala about Katipong. Mhm. Pero, sir, nung kabataan mo, ginamit ba si Katipong na pantakot sa'yo ng nanay mo? Definitely. Dahil yan, bata pa ako noon, hindi ako pumapasok sa school. Pero marami nangyari sa buhay ko. Pero sa Katipong na yung kwento na yan, hindi ko yan nakakalimutan hanggang ngayon. Dahil takot nga ako siguro, dahil ganyan. Pero sino si Katipong? Si Katipong, ang pagkakaalam ko ay taga isang parte ng gentry. Dito sa... At yan ay ang pangalan niya na tinatawag nila Olimpio. Minsan tatawag na Alipio, pero alam ko Olimpio ang tunay niyang pangalan. Okay, so si Katipong ay tao. Tao siya. At totoo niya, nakita ko siya sa isang handaan. Takot ako. Natutulog Tumayo-balahibo siya ba? sa malapit sa bunto ng kahoy. Okay. Kaya, tao siya na, taong gala? parang ganun ang pagkakasabi nila sa gabi ay lumalabas siya at babago ng anyo na malaking aso. At hindi naman yung na something like dahil nga, could you imagine kung malaki sa bahay yan, anong ganong klase yan? Siguro yung mga malaki talagang aso, pero hindi naman ako naniniwala na yun kasi laki ng sinasabing nasa malaki pa sa bahay. Hindi. Siguro siya, yung tipong umaakyat din
The way na dinescribe kasi dito is kahit daw sa pangalawang bahagi ng bahay, nag-i-scratch daw siya sa bintana. Iyan ang totoo niyan at sa pagkakuan niya, noon yung hindi ko alam kung si Katipong yan, pero may nangyari sa bahay din ng amin. Na yung aking Ate Belia, ay buntis. Ngayon, mayroong asong na nagkakalbod na sa may tapat niya. Na kuan kasi ang kuan niyan talaga, hinahanap na yung mga buntis at yan daw ay mabango sa kanya. At meron pa rin siyang kakuan na dito sa Media Valera, hinabol siya ng mga tao ng gabi. Sinasabi niya gano'n at mahilig niya sa kwento, handaan. At yung ang pinuntahan ko, hindi pa ako napasok pero tanda-tanda ako, napunta ka. Dahil nga siguro natanda ko si Katipong, takot ako. Ngayon nakakita ko siya, payat na mataas. Pero natutulog siya na makita ko. Kaya pag ganyan-ganyan ako sa gilid at talaga sinisilip ko ng gusto. Kasi ayun, diyan nangyari yun sa Palawid na ngayon ay Kabesa. Na meron diyan kinasal na meron silang tinatawag na yung comedian. Comedian ang term nila diyan, yung mag-nag-i-scream sila. Yun doon ko siya nakita. So ano siya, hindi siya masamang tao? Basta nananakot lang siya? Hindi, ang kakala ko hindi siya masamang tao dahil nga wala namang pag yung tao siyang katulad niya noon, hinahayaan lang siya ng mga tao. Pero pinagtataka ko lang, paano siya nakarating doon ng ganong gabi na halos na nandun siya. Kaya, So ano siya, parang isa siyang tao na nagaan yung aso at gumagala sa mga bayan-bayan. Oo, ganyan. Ngayon, ang kwan talaga niyan, hindi ako naniniwala na meron siyang tinampalasan o something. Wala naman ako nakikita. Kahit naman ako bata ng ganyan, hindi pa ako mukon Talagang natatandaan ko siya. Pag sinabi na, nandiyan sa Katipong, takbo na ako sa higaan ko. At takot na takot ako. Sabi niya, mga kakainin yung mga laman loob. Pero ang totoo naman, wala naman ako nakikita nangyayari. So mabait siya. Mabait naman siya. Kaya, pero yun nga, contrary sa mga sinasabi na ganyan, kasi laki ng bahay. Tsaka dito, sinasabi kasi na isa siyang aso na nilapastangan. Hindi ko Walang ganon. Wala akong alam ng ganon. Ang kwentong bayan kasi kung minsan nagbabago sa bawat bayan. So kung minsan na-exaggerate, kung minsan naman. Pero ikaw na merong 77 years old ba naman, na ikaw mismo ay ginamit ng ina mo sa'yo yung pagtatakot tungkol kay Katipong. Totoo yun, si Katipong. At talagang takot na takot ako. Kasi bata pa naman ako So parang ano lang siya, no, Kuya Eddie, para lang siyang kwentong bayan na para ang mga bata ay manatili sa loob ng bahay. At para matulog ng maaga. At saka nga balita yun kung saan dyan sa local na nandyan na si Katipong, gano'n, nasa hinagit siya ng gano'n. Meron sabi nga daw ni Katipong na sa isang lugar dyan sa Valera, hinabol siya. At pinagkukuha siya ng mga tao. Pero magtataka mo lang, 10 oras ng gabi, bakit siya nandoon? Parang askal na 10 oras ng gabi, pwedeng pumupunta sa bahay mo. Siguro na lang no? Parang coincidence or na-relate na lang? Ewan ko, alam ko niyan, takot ako Katipong. Ang word na Katipong, saan ang galing? Hindi ko rin alam yung term nila Katipong na hindi ko masasagot. Pero alam ko, pag Katipong sinabi sa amin, takot na ako. At naano niya Katipong, mamaya ko na, yung aso na yan, at maglagal ako. At kung saan yan pumupunta, kung merong mga buntis. Pero yun nga, wala naman akong nakitang nabalitaan na nanakit siya, no? Wala kang nanakit siya, nangait siya ng sa buntis. Wala naman So mga boss, kumbaga, let it be recorded, ang 77 years old, and then yung nakausap natin before, 93 years old yata yun, no, Bon? 93 years old, ganun din. Same na kwento sa'yo, sa kasala, nakikita, na si Katipong taga-Imus ba? Or taga-Gentry. Taga-Gentry, yan. Same na kwento. So, let it be recorded na si Katipong ay, totoo na siya ay isang kwentong saling bayan, na ginagamit ng mga matatanda upang ang kanilang mga anak ay matulog ng maaga at manatili sa loob ng bahay. Magloko-loko, gano'n.
And then parang sa kwento is nagiging aso siya. Mm. Well, lahat yun kwento. Pero ang maganda doon, nung kabataan mo, Kuya Eddie, Mm. dahil kay Katipong, natuto kang matulog ng maaga Oo. at natuto kang nasa bahay lang. Mm. Di ba? Sana may Katipong ngayon, no? Sana may ganung kwento pa rin. Si Tisoy. Nay, dito ho kayo. Ang tawag dito. Interviewin po namin kayo tungkol kay Katipong. Ano ho? Okay lang, i-set up muna natin. Okay, Nay, wag kayong mailang sa camera. Dito tayo na lang po nag-usap, kunwari wala yung camera. Okay, so Nay, pasensya na kayo, na-istorbo namin kayo. Ano pong pangalan ninyo? Eleodora. Kayo po ay lokal sa Amadeo. Dito ho kayo pinanganak. Lehitimo. Yun ang term, di ba? Lehitimong taga-Amadeo. Ilang taon ho kayo? 83 na nga. Oo nga, sa Kuwait. Aha. October 24. Ayun. So, 83 years old. Kayo ho'y malakas pa. Ay, awa ng Diyos eh, nakakaano pa rin. Kaya lang, hindi na ako makagala ng malayo. Oo. Dito lang. Yun yung kaya ho kami napupunta dito kasi nabalitaan ko kasi sa Amadeo, merong kwentong matagal na tungkol kay Katipong. Na yun daw Katipong ginagamit na panakot sa mga bata para matulog na. Pwede ho ba nating ikwento kung ano ho ang kwento ni Katipong? Ay, kwento ni Katipong. Yun ang nakuha ng kwento ni Katipong. Siya raw ang umpisan ko sa kuban. Siya raw, pagbababa ng bahay nila, ang makita niyang, kung ano makita niya, siyang tinutularan. So nag-iiba-iba ng anyo? Nag-iiba-iba ng Okay. anyo. Mhm. Pag aso siya. Pagka pusa naman siya. Okay. Tapos ano pong ginagawa ni Katipong? Abay, lakad daw siya ng lakad. Mhm. Nakakapitong barrel raw siya sa isang gabi. Yan pong kwento na yan, nakwento rin sa inyo ng magulang nyo. Ganun ho. Ay, naririnig ko lang dyan sa mga kuwan at nakakwento, hindi naman si Katipong. So si Katipong ay tao? Tao yun. Mm. Hindi naman, dihiti mong tiga Kakabiti yun. Taga saan ho siya? Taga Quadra. Saan ho ang Quadra? Sa Cavite, sa Cavite City, sa Quadra siya eh. Cavite City. Tabing dagat lang siya. So si Katipong ay isang tao? Tao. Si Olimpio ang pangalan noon. Malaking tao yun. Tapos ano hong ginagawa niya? Naglilibot lang siya? Naglilibot lang naman yun. Hindi ho siya nananakit ng ibang tao? Hindi nananakit yun. Ang kwento niya, siya raw, basta na pagbabasa kanila, nakita nila kung tao siya. Mhm. Pagka aso siya. Mhm. Malimit aso. Mm. Kaya siya malayo nagagala. Kasi nga aso siya, nagagala siya, asong gala. Aha. Sa tingin nyo, bakit kumalat yung kwento niya? Ano ho ang special sa kanya? Aba, yun ang trabaho nga noon mga amoy yung magpunta ng mga bahay ng buntes. Mhm. Pero hindi raw naman niya inaano yung buntes. Inaamoy lang niya at amoy gwandaw. Amoy langka. Mhm. Sabi ko, kaya ang mga bata naman, pag narinig yung Katipong, taguan na. Pero yung pala, hindi naman siya nananakit. Hindi. Ayun. Ano pa po ang natatandaan nyo na mabuting katangian ni Katipong? Ay, yun daw naman mabait daw namang tao yun. Kaya nga lang, si Raw pumunta sa isang restaurant. Nakakain daw siya ng atay ng tao. Yun daw ang nakain niya. Pagkakain niya, yun, nag-umpisa na siya. Nagiging aswang. Kung ano-ano makikita niyang tinutularan niya. Pero wala siyang pinatay. Wala namang pinapatay. Naaamoy lang niya yung mga mga buntes. Marami nang pinuntahan niya dito noon nung araw, yung mga buntes. Babarilin nga yun takbuin at hindi raw naman siya ng So aamuyin lang niya ng Naamoy lang naman niya, hindi naman siya ng Noon ho kayong buntes, hindi ba kayo pinuntahan? Abay, hindi naman. Siguro hindi naman. Hindi ko na malayang yun Pero yung pala,
talagang laganap na kwento sa ano, Laganap sa Cavite. Oo, Kasi mula ano eh, wala Cavite yun. mula Cavite City hanggang Amadeo nakarating. Nakakapitong baryo nga raw, kung baryo ang sa isang gabi. At saka doon sa mga kwan, dito yung pagka mayroong mga namamatay, ay di may mga handaan, yung 40 araw. Nakakapunta yun. Minsan nga kami nagliligpit eh. Yung aso, kain ng kain doon sa nagliligpitan namin, binubugaw namin eh. Pwedeng si Katipong yon. Ayun, sabi niya, nung magkausap po, nagkukwento naman yun, sabi sa amin, ako nakikikain lang dito. Ako binubugaw ninyo. Si Rawi lakad na lakad, nagugutom na. Ay nakikikain daw lang. Ay kung bakit daw siya binubugaw. Ay aso, ay di bubugawin nga. Pero nakakwentuhan niyo siya? Nakakwentuhan saglit lang doon sa Cavite. Ano hong itsura niya? Malaking tao siya. Okay. Pero ko naman eh, kaya lang malaking tao siya. Taga-roon mismo yan. May mga tiyahin doon, doon ang mga kwan niya. Saan ho sa Cavite? Sa Quadra. Quadra. Mapuntahan yung Quadra na yan. Quadra. Meron pa siya mga kamag-anak doon? Andoon, may mga meron niya yung isang pamangkin dito eh. Ay, may sakit eh, hindi nakakabangon. Dito yung pamangkin niya, kapitbahay na kami. Pero buhay pa siya ngayon, si Katipong. Wala na. Patay na. Matagal na rin namatay. Siguro nung mamatay yun eh, baka meron sa taon. Yung pong kwento na yun, naipasa nyo rin yung kwento ni Katipong sa mga anak nyo o ginamit nyo rin panakot para Oo, umuwi? tinatakot namin talaga mga bata. Hindi lang, mga bata pati dito sa mga kawan. Pagkako na sige, ayan na si Katipong. Pag hindi kayo na, takbuhan naman, kakandara pa. Meron nagkakandara pa talaga. Pag ko namin ayan na si Katipong. Takot na mga bata pag sabing si Katipong. Di ho kahit yung mga apo nyo sa tuhod, etong mga bata dito, kilala nila? Mga bata, ay hindi na kilala yan, mga bago na lang mga bata. Hindi na naipasa sa kanila yung istorya. Pero maganda nga ang panakot, ano? Panakot talaga. Buhayin natin yung panakot na Katipong. Pangalan na si Olimpio. Olimpio. Si Olimpio. Ang tawag lang Katipong dahil na nangangaswang. Yung bang word na Katipong ay nangangaswang, ibig sabihin? Nangangaswang siya yung nang aamoy nga sa mga buntis. Ano pong salita yung Katipong? Sabi, yun yata ang tawag aswang eh. Aswang. Nang-aaswang. Nangangaswang. Nangangatipong. Ay kaya Katipong. Ayun. Pero Olimpio ang pangalan niya. Olimpio. 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 Olimpio.